Tayo ay pinagpilidalan sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Scripture reading, Psalm chapter 21, verse 1 to 12. In thee, O Lord, do I put my trust, let me never be ashamed, deliver me in thy righteousness. Bow down thy ear to me, deliver me speedily. Be thou my strong rock, for thy house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid previously for me. For thou art my strength, into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. I have hid them that regard vain vanities. But I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul, and at beside, and hast not put me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. My eyes and consumed with grief, yea, my soul and my belly. For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of my iniquity, and my bones are consumed. I was a reproach among all my enemies, but especially among my neighbor, and appear to my acquaintance. They that did see me without death from me. I am forgotten as the dead man out
of mine, I am like a broken vessel. So, pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal na langit, muli salamat po Panginoon sa araw na ito. Kami po kami ginising, binalik sa bahay-sambahan Panginoon, upang kami po ay magpaglingkod at kami po ay makasamba sa inyong Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa mga blessings na pinibigay sa amin. Pagkakat kami hindi karapat-dapat Panginoon, you are faithful O Lord, only you are faithful. Na kami po ay patuloy niyong inaalagaan, patuloy niyong pinagpapala. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, at kami may nagpagligtas sa aming Panginoong Kristo. Na kundi sa kanyang tugong itinigis, kami po lahat ay mapapahamak, mapupunta sa impyerno. Salamat po, Panginoon, sa regalong ito ng kaligtasan. Nagbibigay ng kapayapaan sa amin, Panginoon. Ano man ang nangyari sa amin, kami sigurado, Panginoon, na sa inyong piling darating. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko ngayong araw na ito, ang bawat isa ay magkaroon ng tamang puso sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagsamba, Panginoon, sa awitan, ay umawit sila ng buong puso. Awitin nila ang mensahe ng mga awit, Panginoon. Dirin, Panginoon, sa tatayo sa likuran ng pulpitong ito upang makainin kami na inyong salita. I-bless niyo po siya, Panginoon. Bless niyo ang aming pastor ang ibigay sa amin ng inyong salita. Bless niyo, Panginoon, ang mga tumutugtog. Bless niyo, Panginoon, ang mga aawit. Maging patausang iyo nawa ito, Panginoon, sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming problema, maraming sakuna, pero may kapayapaan ng bawat isa sa inyong mga anak sa inyong piling. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo kami ngayong araw na to, i-bless niyo kami ngayong araw na to, kami makapaglingkod at makasamba ng tama ngayong araw na to. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Awit po tayo sa Panginoon. Crown Him with many crowns. Yeah.
mag microphone.
Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. At habang nag-aanda po tayo sa ating offering, aawitin po natin, Jesus is all the world to me. Panginoon naming banal na nasa langit, salamat po muli sa inyong pagpapala sa amin. At nawa po, Panginoon, ay patuloy ang pagpalain at ng mga anak na patuloy na nagbabalik ng mga kaloob, patuloy nagbibigay para po sa inyong gawain, Panginoon. Please bless their hands, O Lord. Pagpalain niyo ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Kaya din ang pag-iingat po sa bawat isa sa paghahanap buhay, Panginoon.
Kayo po ang mag-bless, umawak sa bawat isa. At salamat po sa mga cheerful givers, O Lord, sa mga masasaya, nagbabalik at tumutupad po ng inyong utos na ito. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin. Patuloy mo i-bless ang bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Why? Why? Magandang umaga mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos at tayo po ay pakiano nga yung isang parang mali. Maraming kaya-rapture mga kapatid. Yung iba hindi na-rapture, nilindol. Nilindol ang buhay. Parang yung ibang kapatiran po natin ay wala dito dahil may kinampanan po sa school.
Pero sila rin po ay merong worship ngayong araw po na ito. At nandun sila sa isang bahay at meron din silang sariling worship ngayon doon. Nandun ang Pastor Neil, nandun ang Pastor Sam, at Ma'am Joyce, kasama ang mga parents, and then ang ilang pong mga teacher, kaya po meron din worship service. So ilan yung worship service ngayon? Meron sa Marikina dito at doon po sa Tagaytay. And after this, ay tayo ba'y tatakbo rin mamaya? Susunod din kayo doon. At ako naman, susunod din siguro mga last day na siguro ako pupunta. At marami po tayong mga trabaho, marami po tayong mga ginagampanan, kaya po hindi tayo basta tambay-tambay lang mga kapatid. Tayo po ay may mga kanya-kanyang responsibilidad, at pero bilang Kristiyano ay hindi po mawawala ang ating pong pagiging Kristiyano sa araw-araw. Again, thank you so much sa mga tumayo po dito ngayong umaga. At Sister Sheila, thank you sa choir. Kay Preacher Lesser, kaya sa mga tumayo po dito, sa nagbasa ng salita ng Panginoon, Preacher Wilson, sa nag-invocation sa atin, okay, yung aking mga anak na trying hard din sa pagtugtog, yung mga guitarist natin dito, maraming salamat sa inyo, at kayo ang nagbibigay ng kulay pagdating po sa ating mga worship, sa ating mga awitan. Umawit po tayo lagi pagdating po sa mga hymnals. Wala nang pinakamalapit na awit sa Biblia kundi ang mga hymnals. Ano po? Kaya po, huwag po natin pababayaan lagi umaawit sa Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. At alam niyo po, ano ba date ngayon? 12. Grabe ang bansa po natin. Tapos dadaktan pa tayo ng matindi mga sakuna. At may mga banta na pong naririnig ako na mayroong mga talagang nag-iipon na aklas. Aklasan mga kapatid. Kaya mag-pray natin kung anong mangyayari, ha. At dire-diretso lang tayo sa trabaho natin, sa pagtitinda natin, sa pag-aaral natin. At maging ang gawain po sa silangan ay tuloy-tuloy lang po. Kahit 3, 2, tuloy-tuloy lang mga kapatid. Huwag naman, mga kapatid, kahit 3 lang. Kahit kami dalawa na lang yung Preacher Lesson dito, ni Preacher Wilson. Bunutan na lang tayo. Tuloy lang. Habang yung iba tinatamad, yung iba naman kalaban sarili nila. Yung iba naman natin, naku mga kapatid, pagdating sa harapan ng Diyos, ikaw na yan. Hindi mo natitingnan yung programa. Ako ngayon, mag-preach ako sa inyo. Ang performance ko na mula ako sa Panginoon. Yung inawil kanina, Ma'am Sheila, hindi na yung para sa church. Ikaw na mismo yan sa Panginoon. Kung paano ka naglingkod. Yung nagbasa dito ng Bible kanina, ikaw na yan at ang Panginoon. Alright? So kapag tayo ay nagpunta dito kasi dahil hindi na ako pupunta. Nako, hindi maganda yung programa natin. Nauna yung Bible din, nakakatamad. Nako mga kapatid, yan ang mga walang pagpapala pagdating sa Panginoon. Sabihin ko po sa inyo. Kaya dapat pa lang, umaga pa lang, ready nyo na yung sarili ninyo. Ready na ninyo. Alright. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Verse 20 and 23 to 23. Lulungkot lang ako, siyempre, ang trabaho naman natin, hindi isang araw lang, talagang throughout the week, nagtatrabaho po tayo para sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 23. Ready? Kita na po? Amen. Okay, basahin po natin. Bagamat iyan po ay isang chapter, pero ito lang po muna basahin natin. Verse 20 to 23. Ready? Read. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, and them that call on the Lord out of a pure heart. Foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strife. Manalangin po tayo. Ang ating pong paksa, a vessel unto honor, or vessel of honor. Ang sisidlang kapuri-puri. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Minsan pa po namin muling nabasa ang inyong mga salita. Kami po'y naihanda na ng mga awitan, ng mga panalangin, ng mga pagpuri sa inyo. At ngayon ay tutungo po kami sa pinakamahalagang bahagi po ng aming pananambahan. Ito po ay ang inyong mga salita. Pagkain ito at magiging kalakasan ito ng aming kaluluwa. At ito'y aming babaunin upang maging sandata namin sa sanlibutan. Dakilang Diyos, dalangin ko na walang uuwi na hindi nataglay ang biyayang ito na nagmumula po sa inyo. Hawakan nyo rin, Panginoon, ang kalagayan po nila Ma'am Joyce at ang mga ilang delegates po ng Blessed Hope, kasama po ng Pastor Neil, ang kanila pong worship din, maging sa Marikina, maging sa iba't ibang po lugar ng lokal na iglesia po na nagaganap ang inyong gawain. Panginoon, maging oras ito ng inyong panawagan na kami po'y magbalik loob. Kami po'y magtiwala sa inyo sa kapila pong mga nangyayari sa aming kapaligiran. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang inyong lingkod. I-bless niyo po ang inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. And after this ay tatakbo naman tayo sa Solid Rock Baptist Church. Ang iglesia po nila ay magdiriwang po ng 18, 18 years of God's faithfulness yan po sa Napotas at kami po yung gagawin doon. And then, buti na lang ang Brother Sean ay magaling na. Kahapon ay umuwi agad kami, kaya nagpaalam agad ako sa inyo na hindi na ako makakakyat dahil inauwi bigla ng lagnat. Hindi ko alam, baka may problema yung thermometer, pero mainit talaga yung anak ko. At buti na lang, bago kami matulog ay umupa na yung kanyang sakit. Mahirap pag may nawawala sa amin. Alright, ano kaya ito? Sakit laki lang? O pumapayat lang kaya nagkasakit? Siguro mas okay na yun. Ha? Wala dahil si mama, walang mag-aalaga sa kanya. Eh, ganun din, pag nagkasakit kayo, ako nag-aalaga sa inyo natin. Ha? Anyway, salamat sa Panginoon. Mamaya na lang, preacher. Pakisapay na lang itong dalawang anak ko, ha? At ilang-ilang nyo na lang kung saan. Alright, at magandang umaga sa inyo mga kapatid. Amen. Ang ganda ng upuan natin, luwag, ano? Pwede kayo magtaas ng paan nyo. Okay. Ang sabi po dito, a vessel of honor. Ang ating pong key text ay nasa verse 21. If a man therefore purge himself, yung purging dito, yung paglilinis na sinasabi sa Tagalog, ang paglilinis. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Diyan po natin kinuha yung ating title. Sisidlang magiging kapuri-puri sa Panginoon. Ako'y isang sisidlan. Kayo'y isang sisidlan. Magkaiba po yung salitang useful sa salitang usable. Okay? Etong microphone ay useful. Kagamit-gamit ito, lalo kapag napakaraming tao. Pero kapag ito'y walang baterya, mga kapatid, kahit useful ito, hindi naman siya usable. Baliwala din. Marami kayong tasa sa bahay. Ang ganda, maraming tasa. Pero hindi naman lahat nagagamit yan. Baliwala din. Okay? May mga cellphone kayo. Ang cellphone natin, very useful. Tama? Kagamit-gamit. Pero pag walang load, wala na rin kwenta yan. Diba? Hindi na rin kagamit-gamit. Hindi na rin siya usable. Kaya mga kapatid, maganda, yung useful na yan, nagiging usable. Ang isang Kristiyano, hindi ka lamang useful bilang maging asin at ilaw, kundi nagkakaroon ka ng impluensya. Nagkakaroon ka ng, tawag dito, nagiging catalyst ka. Nagkakaroon ka ng kahit papaano pukaw o tawag sa mata, yung napupuwing sila sa buhay mo bilang isang Kristiyano. At ang sabi po dyan, doon sa malaking bahay na yan, in a great house, there are not only a vessel of gold. May mga gold ba kayo sa bahay? May mga lalagyan ba kayo na biyaga, gawa sa ginto? Pastor, wala eh, puro stainless. Pwede na rin. Ano ba yan mga niya? Aluminum. Pwede na rin. Pangkalakan. Okay. Karamihan, mga papasagin, glass, kahoy, at sinabi naman po ng Biblia, in a great house, there are not only a vessel of gold and silver. Yung mga mararangyang kagamitan na kung saan ay pag nakita mo, namamangha ka.
Kagamit-gamit siya mga kapatid. Hindi lang siya nagiging display. Hindi lang siya nakikita, kundi talagang napapakinabangan. Hindi lang useful. Usable siya. Mga kapatid. Kaya kapag ka sa loob ng bahay natin, marami ka ng abubod dyan, gamit dyan, mga kapatid, pag hindi nagagamit, ano na sa tingin ng isang naglilinis? Masakit na sa mata. Marami ng kuyagot, marami ng dapat linisin, marami ng dapat ayusin, sapagkat hindi na siya okay. Now mga kapatid, ayaw naman ng Diyos na ganun tayo sa kanyang harapan. Dapat nakikita kanya, nagagamit kanya, nabibigyan ka ng kapurihan. Pero mga kapatid, hindi. So ano po tayo? Useful o usable? Ano natin? Anong gusto natin? O disposable? Mga kapatid, anong klaseng buhay meron tayo? Anong klaseng buhay ka na meron sa oras na ito? Kaya nga po, ang useful, fit for the purpose, pero dapat talagang fit to be used. Talagang nakikita ng Diyos na kagamit-gamit ang buhay natin. Hindi po yung display lang tayo sa sanlibutan. Hindi lamang yung tinatawag na ako'y Kristiyano, pero hindi maramdaman bilang isang Kristiyano. So may 4 na bagay po dito tayo makikita, pero baka 2 lang po ang aking maibigay sa inyo. Number 1 is God only uses whom He called. Ginagamit ng Diyos yung mga bagay na kanyang pinili at tinawag. Pastor, paano yung hindi tinawag? Actually, ang Diyos naghahanap. Ang Diyos ay talagang willing gamitin tayo kung tayo lamang ay handang magpagamit sa Panginoon. Pero mga kapatid, ako'y tinawag ng Panginoon bilang pastor. It is an honor mga kapatid na ako'y mapabilang sa kawan ng Panginoon at mapabilang bilang isang ministro ng Panginoon. Kayo, hindi kayo tinawag na magpastor, hindi kayo tinawag bilang mga workers o preachers. Ibig sabihin ba hindi na pwedeng maging kaaya-aya? Hindi po. Lahat po tayo, once na tayo nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay tinawag ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi man sa pagpapastor, hindi man bilang preacher, pero may kalalagyan ka kung saan ka tinawag ng Diyos. Mga kapatid, saan ka tinawag ng Diyos ngayon? So, tinawag ako ng Diyos para mag-isakit ng ulo ng ating pastor. Lagot. Mga kapatid, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos fit for the Master's use. Kaya po ang ating title, A Vessel unto Honor. Bilang isang mananampalataya, kaya siya nawawala, kaya siya andap-andap maglingkod kasi hindi niya alam kung saan siya talaga dapat gamitin ng Diyos. Hindi po pwede pong ang church natin ay walang kalalagyan sa atin. Kung ikaw ay hindi magaling sa pagtuturo, pwede kang mag-invite ng mga bata o ng mga kaibigan mo. Kung hindi ka pwede sa ganung klase, mga kapatid, pwede kang maging katuwang sa gawain. Pwede kang tumulong sa gawain ng Panginoon. Pwede kang maglinis ng church. Pwede kang magbantay sa church. Mga kapatid, ang church po natin very unpopular. Hindi sikat. Pero kung saan nagpapala ang Diyos, mga kapatid, ito yun. Kaya nakakalungkot mga kapatid, maraming Kristiyano ang kulang. Kungkang. May kakulangan. Bakit? Kasi hindi nila alam kung saan sila dapat gamitin. Ngayon, kung hindi sila nagagamit ng Panginoon, sino ang gumagamit sa kanila? At kung wala sila sa Panginoon, nasaan sila ngayon? At sino ang kasama nila? Mga kapatid, God only uses whom He called. Hindi pwedeng tawagin ng Diyos ang isang lasing para maglingkod sa Kanya. Ang una niya dapat unang gawin ay makakilala siya sa Panginoon. Hindi niya pwedeng tawagin ang makasalanan. Hindi niya pwedeng tawagin ang basagulero, ang isang adik, mga kapatid. Ang kanyang tatawagin lamang ay yung kumilala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. At kapag siya'y napabilang sa pamilya ng Diyos, magkakaroon siya ng panawagan sa Panginoon.
Mga kapatid, lahat tayo may mga role. Di ba? Napag-usapan na po natin yan. Pastor, wala akong role. Hindi ko alam eh. Pastor, hindi ako tinawag ng Panginoon. Mga kapatid, I sought for a man that who should stand in the hedge. Naghahanap ang Diyos kung sino ang tatayo sa pagitan ng makasalanan at matuwid. Ang sabi ng Ezekiel chapter 22 verse 30. Kaya mga kapatid, makikita natin pag umatras tayo ng pagbabasa, may mga tinawag ang Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Merong tinawag na steward. Verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Naghahanap ang Diyos ng mga mapagkakatiwalaan ng kanyang salita. Naghahanap ang Diyos ng mga faithful na kung saan ay patuloy na maihahayag ang kingdom ng Panginoon. Ikaw ba yung pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos? Mga kapatid, sa tahanan lang natin, ang hirap nilang ma-recognize kung ang tahanan ba natin ay tahanan ng isang mananampalataya. Kung andyan ang bahay natin, nagpapatugtog ng mga worldly song, kung ang bahay natin ay naririnig ang away ng mga pamilya, naririnig ba sa loob ng tahanan natin ang mga bangayan. Mga kapatid, naghahanap ang Diyos ng mga good steward. Sabi ng verse 3, not only as a steward but also as a soldier. Ang sabi po dyan, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Mga kapatid, may tinawag din ang Diyos na sundalo. Ngayon, nalilito ang mga natin, ang sandatahan lakas natin. Kasi mga kapatid, nabibitray na ang constitution natin. Ang trabaho ng ating sandatahang lakas ay mapanatili ang ating soberenya at ang paggamit ng tamang institusyon. Mga kapatid, kapag yan ay nababaluktot na at meron nang nagko-corrupt sa institusyon natin, and which happened mga kapatid, dapat may gawin na sila. Not only to protect the people, but also our constitution. Mga kapatid, bilhin yung constitution na, batas na yan, pero ang sumisira din mismo ay yung mga nakaupo sa ating Senado, sa ating Congress. Sila na dapat nagpapatupad ng tamang batas, sila rin ang sumusuway. Mga kapatid, pag wala tayong alam at hindi tayo aware, magugulat ka na lang, nagkakagulo na. Apektado na ang trabaho mo, apektado na ang pamilya mo. Bakit? Wala na tayong proteksyon. Wala na tayong sasabihin maayos na demokrasya sa ating bansa. Mga kapatid, as a good soldiers, be tough. Maging matatag tayo. Ikaw, Kristiyano, maging matatag ka. Ingatan mo ang salita ng Panginoon. Ang doktrina ng salita ng Diyos bilang isang sundalo ng Panginoon. Kaya mong ipaglaban ang salita ng Panginoon. Hindi yung pag may narinig ka sa YouTube. Katulad niya, nakikinig ako ng YouTube, mga kapatid. Sabi ko, matindi itong preacher na ito. Mamaya may makarinig ito na ang first fruit ay hindi na dapat ginagawa ngayon. Ang tithes ay hindi dapat din ginagawa. Okay, sabihin na natin wala nung first fruit, picture. Wala na rin tithes. Pero maiaalis ba natin yung sinasabi na God loveth a cheerful giver? And yung cheerful giver, mga kapatid, more than tithes. Kapag masaya ka sa pagbibigay mo, hindi lang tithes ang ibibigay mo. Bakit? Yung mga, nung hindi pa nga tayo dati nababago ng Panginoon, di ba? Kung mag-abuloy tayo kung magbigay tayo yung iba nga, nagpapatayo pa ng eskwelahan para lang masabi talagang maging karapat dapat sila sa kaharian ng Diyos, mga kapatid kung mag-abuloy Pag may ide-dedicate, nagbabayad. Pag may kakasal, nagbabayad ka din doon. Pagka magkukumpisal ka, may bayad din. Pagka gusto mong yung namatay mo sa buhay, ay mapunta doon sa, ano gagawin mo? Magkahanap ka na magdadasal doon. Mga kapatid, wala na tayong ganun. Pinalaya na tayo sa mga practices ng mga tao. Now, ano kung sinasabi natin that as a good soldier of Christ, thou therefore endure hardness. Talagang may pasakit, talagang may paghihirap kasi ipaglalaban mo. Ang Kristiyano ngayon, hindi ganun. Mawala siya o hindi, wala siyang pakialam. Hindi sila maglingkod, okay lang.
na-attend niya ang sarili niya na wala siya sa Panginoon. Mga kapatid, are you a soldier? Hahayaan mo ba na ang bansa mo'y sakupin ng ibang bansa? Hahayaan mo na may papasok at papatay katulad yung nangyayari sa Russia at sa Ukraine, di ba? Mga kapatid, tumatawag ang Diyos ng steward, ng soldier, as an athlete. Verse 5, ang sabi po dyan, and if a man also strive for masteries, at kung ang sino man ay nakikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Mga kapatid, are you involved in sports? Involved ba kayo sa sports? Gaano kasarap na nakikipaglaban ka? Pumasok ka sa elimination, okay, elimination yan. Tapos napasok ka ng quarterfinals, pumasok ka ng semis, ako mga kapatid, tapos pumasok ka pa ng finals. Di ba nararamdaman mo yung sarap, yung ganda, yung enjoyment na looking forward ka doon sa trophy. Di ba? Ang dami yung maglalaban-laban. Tapos ikaw lang yung napili. Ikaw lang yung nabigyan ng pabor ng mga hurado. Na-amaze sila, natuwa sila sa iyo. Kaya ang sabi dito, tumawag ang Diyos, hindi lamang ng mga steward, ng soldier, tumawag din ang Diyos ng mga atleta. Ano ba ang atleta? Sino ba sa inyo ang may pagka-athlete sa katawan? Hindi athlete's foot, ha? Kahit chess, okay na. Basta ma-exercise yung katawan mo, yung emotion mo, magkaroon ka ng strategy sa utak mo. Yung bang kahit paano nakikita mo sarili mo na pinapawisan ka. Di ba? Mga kapatid, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Kaya kapag ikaw ay nanalo, mga kapatid, ang tawag sa iyo, champion. You are a champion. Napakasarap tawagin ikaw ay isang champion. Napakasarap masabing ikaw ay pumasok sa finals. Napabilang ka sa mga finalists, di ba, sa Miss Universe, napakadaming bansa yan, di ba? Tapos tatawag lang ng 25, o ano, di pa lang muna, tatawag lang ng, o parang gano'n, 25, tapos magiging 10, ano na lang, magiging parang 12 na lang. Mga kapatid, hanggang paunti ng paunti. Mga kapatid, are you an athlete? Nakaranas ka na ba at nakaramdam ka na ba na pinutungan dahil sa iyong pagsisipag, dahil sa iyong pagdidisiplina sa sarili? Kaya nga, meron tinatawag na GOAT. Ano yung GOAT? Greatest of all time. Sila lang ang bugutaning makakagawa nun. Wala nang iba. Ako, sa ina-admire ko nun dati sa PPA. Hindi si Jaworski. Ewan ko, nabutan niyo pa si Samboy. Okay? Hector Calma. Pagdating naman sa NBA, ang isa sa mga hinahanaan ko dyan, Michael Jordan. The best sa akin. Wala na si Michael Jordan, tapos na siya maglaro. Pero yung mga susunod, nakikilala pa rin siya. Ganun ano? Dahil, bakit? Kasi yung damit, yung sapatos, naka-engrave doon sa damit, sa sapatos, Air Jordan. Okay? Kaya pag may natutong mag-basketball, ngayon hindi na. Wala na si Jordan eh. Sino naman ngayon? The greatest shooter of all time. Sino? Sino? Hindi ko alam. Basta ikaw na nanonood eh. Nahilig si inanong mga kapatid. Sino anak? Stephen Curry. Hindi Chicken Curry ah. Stephen Curry. Sino yung pinakamahusay nating bowler na ilang division ang kanyang nakuha sa bowling? Sino? Kapit-bahay namin yung basta ba? Si Aling Nepo. Si Paing Nepomuceno. Greatest of all billiard. Sino? Ha? Ayan, mga naririnig na natin, mahihilig sa atin sa billiard. Sino? Hindi si Wilson, ha? Efren Bata Reyes. Greatest of all the boxer. Sino?
Manny Pacquiao. Sino? Dati si Navarrete sa Asia. But this time dahil sa kanyang 8 division title sa mga kategory ng timbang. Who is the greatest of all the father? Tingnan niyo yung mga tatay ninyo. Who is the greatest of all the mother? Mga nanay, tatay, sino ang pinakamagaling sa mga anak niyo? Ako wala, lahat to magagaling to. May kanya-kanyang discard itong mga to. May kanya-kanyang influensya ito pagdating sa akin. Okay? Iba-iba ugali ng mga yan. Kaya kapag 7 anak mo, pero pag yan anak mo, isa pa lang at problema ka na, naku po. Now mga kapatid, maliban tumawag ang Diyos, not only as an athlete, ang sabi po dyan, but also become a student. Verse 15, study to show thyself approved unto God. Kaya ang Diyos hindi lamang tumawag ng mga steward, tumawag ng soldier, tumawag ng athlete, tumawag din ang Diyos ng mga estudyante. Sa verse 6, tumawag ang Diyos ng mga farmer. Be patient. Ang magsasaka na nagpapagal ay siya kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang mga sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, maging ang servant. At this time, ang sabi dyan, ang Diyos ay naghahanap. Ang Diyos ay tumatawag ng isang sisidlan na pwede niyang gamitin. Sino po ang gagamitin ng Diyos? Sino ito? Mga kapatid, we are a chosen vessel. I am a chosen vessel of God. Ako ay sisidlan ng Panginoon. Ang mabigat, mga kapatid, marami sa mga vessel na ito, may mga trap. Basag. Very delicate. Kaya kinakailangan po natin ipagkatiwala sa Diyos kung ikaw ay pinili ng Panginoon. God only uses whom He calls. Saan ka tinawag ng Panginoon? Para maging sisidlan. Saan ka ginamit at gagamitin ng Diyos para sa Kanyang purihan? Mga kapatid, isipin mo ngayon sa araw na ito, sa oras na ito, ako'y Kristiyano, ako'y mananampalataya, saan ako pwedeng gamitin ng Diyos? Pwede bang maging ginto? Pwede. Pwede bang maging silver? Pwede rin. Pero wag naman katulad ng isang lalagyan na parang kahoy na kapag naidaan sa apoy, madaling mapapasok, madaling masisira, matutupo. Huwag din naman maging katulad ng dayami kasi may binanggit din dito na katulad ng isang dayami. God only uses who has a character. That's number 2. I have only 2 points tonight, today. Ang sabi po dyan, kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito. Okay, sisidlan ka. Lalagyan ako, sisidlan ako. A vessel. Kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin na mangyari, nahahanda sa lahat ng gawain o gawang mabuti. So mga kapatid, anong ibig sabihin? Kapag ka ikaw ay isang sisidlan na walang kapintasan, maayos, talagang sasabihin natin, fit for the master's use, papuri-puri ka. Walang kapintasan. Anong ibig sabihin dito? Meron kang integrity. Meron kang integridad. One who is mature and upright. One who is whole. Ito yung taong firm, sincere. Sa Tagalog, meron talaga siyang kusa. Meron siyang isang salita. Mapagkakatiwalaan mo siya. Meron katotohanan sa buhay niya. Hindi siya mapapahiya. Hindi ka mapapahiya kapag kausap mo itong taong ito na may integridad. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa Book of Job. Akyat palaog si Satanas at ang sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo? Bakit ka akyat palaog? Bakit? Napansin mo ba ang anak kong si Job?
one that's few and evil, one that fear God. Mga kapatid, kapag ka meron kang integridad na ito, hindi mapapahiya ang taong lalapit sa iyo. Pero kapag wala kang integridad at pabago-bago at hindi ka mapagkakatiwalaan, mga kapatid, walang katahimikan. Kaya napakasarap po makakakilala ng mga tao mayroong consistency sa ganito. Tao na talagang very faithful and very honorable yung kanyang mga sinasabi. Lalo sa part ko, mga kapatid, mahirap ako mangaral ng walang integridad. Yung hindi nyo ako mapagkakatiwalaan. Yung wala akong isang salita. Mga kapatid, huwag nyo lang naman sanang makita ito sa leader, kundi makita ito natin sa bawat mananampalataya. Katabi mo yan, kasama mo yan, ka-member natin yan. Sapagkat ang isang taong matuwid, ang isang taong may marangal, ang sabi nito, Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright shall guide them. Yung taong matapat daw, ang sabi ay, ang pagkatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila. Kaya kapag maayos ng tao, yung pag nakita kanila, talagang sasabihin nila, okay itong taong ito. Walang tinatago. Yung hindi kanila pwedeng pagchismisan. Ikaw yung klaseng tao na talagang malinis ang iyong kalooban. Pagka meron kang ganon, matuwid ang lakad mo. Proverbs chapter 19 verse 1, better is the poor that walketh in his integrity. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, ang sabi dyan. Maigi ang duha na lumalakad sa kanyang pagtatapat. Kahit na mahirap ka, kahit yun ka lang, pero totoo kang tao. Yung pang hindi ka nabubuhay sa kanya. Ito yung tao na kayang magsabi, kapatid, nagkamali ako. So, hindi ko akalain. Yung lihim na kung saan na kayo lang, kaya mong sabihin sa kanya. Pastor, tayong dalawa lang. Sige. Sigurado ka ba? Ako lang nakakalam. Hindi ako gusto. Marami lang nakakalam. Hindi tayong dalawa. Lagot. Alam niyo ba yung sabihin ng integrity, mga kapatid? Ikaw yung magulang na kung saan kaya kang pagkatiwalaan ng anak mo. At ikaw naman magulang, sa oras ng merong problema at kapigatian sa loob ng tahanan, nakasandal sila sa iyo. Kaya po, integrity, dahil pumipili yan lagi ng tamang landas. Kapag alam niyang mukhang alanganin, ay hindi, huwag tayo kaya. Huwag natin ituloy yan, mukhang alanganin tayo. Yung mga taong ganyan. Oh, teka sandali. Kapatid, sandali. Pag-pray muna natin. Ay, sandali. Ganito muna gawin natin. Mga kapatid, ito yung klase na kung saan gagamitin ng Diyos para pagkatiwalaan kanya. Meron kang lakas ng loob para magsabi ng hindi. Tao na kung saan kaya niyang sabihin ng harap-harapan na hindi siya natatakot, na hindi babalik sa kanya. Mga kapatid, katulad ng kay Job, nakita ito ng Panginoon. Nakita ito ng Diablo. Kaya kapag merong taong may integridad, iyan agad ang sisirain ng Diablo sa akin. Naku, huwag kang maniwala dyan. Kung alam mo lang. Ikaw naman, ano ba? Ano ba? Ako mga kapatid, huwag ganun. Pag alam mo chismis, kapag meron kang integridad, kapatid, huwag nating i-entertain yan dito. Kapag merong mga ganyan sa church natin, mga kapatid, ako agad nagsasabi, mga kapatid, huwag niyong i-entertain. Hindi okay yan. Lalo na kapag sa church ang pinag-usapan. Sapagkat ang kasiraan ng church, mga kapatid, magiging kasiraan din ng inyong pastor. So mga kapatid, I will finish my message here. Meron pa akong dalawa. Pero enough na
para sabihin natin anong klaseng sisidlan ako. Anong klaseng sisidlan ka ba? Ginto? O pila? O kahoy? O dayami? Meron akong nabasa, kwento lang naman ito. Merong isang matandang lalaki at isang alaga siya na donkey. Itong donkey na ito ay matanda na rin. Ang sabi ng matanda na itong aking alaga na ito. Eh sa kanilang paglalakad, yung donkey dahil matanda na, mga kapatid, nahulog sa bangin. Nahulog sa balon, sa balon. Sabi ng matanda, okay na yan, hindi ko na yan magagamit. Hindi ko na magagamit yan. So, para ang daging ito ay mawala na sa kanyang sa tabi, tumawag siya ng kanyang mga kaibigan para ilibing na yung donkey doon sa loob ng balon. Ang ginawa naman ng mga tao, dahil nahulog na yung donkey doon, dahil hindi na mapapakinabangan, mga kapatid, kumuha na lang sila ng shovel, pala, at ang ginawa na lang nila, tinakpan, binuhusan ng maraming buhangin, bato, yung balon, para mapaunan ng buhay yung donkey. Lagay sila ng lagay, okay. Salok sila ng salok, tapon doon sa balon. Aba, habang napupuno na, nakikita nila yung ulo at tenga ng donkey nasa ibabaw na nung balon. Nagkagulatan sila. Akala ko ba mamamatay na itong donkey nito? Mga kapatid, mas matalino yung donkey doon sa may-ari. Anong lesson? Minsan akala mo hindi na magagamit kasi ang dami ng ibinatong buhangin, ang dami ng ibinatong bato, ibinahon na. Mga kapatid, alam mo, ang talino ng donkey. Sa tuwing merong mga naglalaglagang mga lupa at saka mga bato, anong ginagawa niya? Umiiwas siya. Pagka dito sa kabila, iwas ulit siya. Pagka namin nalalaglag, tapak ulit siya. Mamaya-maya, tapak ulit siya hanggang sa yung donkey, na akala niya mamamatay na rin siya. Mga kapatid, ginamit niya yung utak niya. Kinakailangan magamit pa rin ako. Anong lesson? Hindi tayo donkey. Tayo yung mga Kristiyano na kahit anong gawin, mga kapatid, may paggagamitan sa iyo ang Panginoon. Anong lesson? May mga mangungo tayo kahapon, may mga kanya-kanya tayong istorya kahapon, may mga karanasan ka na hindi mo ma-explain na bakit ganun. Pero ngayong ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, may paggagamitan ang Diyos sa iyo. Mag-akit ka ng kaluluwa, maging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon, maging tapat ka sa pag-awit, maging tapat ka sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, kahit yung iba'y ayaw at pabago-bago. Dahil nakita mo ang binago ng Diyos sa buhay mo. Magtapat ka bilang isang sisidlan ng Panginoon. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Pero hindi natatapos na pagkatapos tayo hindi nagamitin, mga kapatid, wala na. Hindi po, nagagamit pa tayo ng Panginoon. Ang church natin, sinabi ko kanina, very unpopular. Bakit? Kasi talagang hindi ganun. Ewan ko ba? Hindi ko rin naisip. Minsan tinatanong ko ang Panginoon, kailan kaya pupunta ang mga tao sa church na hindi mo na sila papaalalahanan, hindi mo na sila gagalawin. Bagamat mahalaga iyan, yung bang mismo sa kanilang sarili, meron na silang obligasyon. Panginoon, ngayong nakakilala ako sa iyo, ngayong ako ito, gamitin mo ako bilang isang sisidlan sa iyong gawain. Kaya marami sisidlan, pero anong meron sa sisidlan? Walang laman. Empty. Empty. Anong nangyayari? Hihintay pa ba natin ang lindol? Para sabihin ng Panginoon, babalik na kami. Babalik na kami. Huwag naman po. Huwag naman po. Manalangin na tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat, aming Diyos na sa langit, maraming salamat po.
Hindi na ako, Panginoon, ito, kundi ako lamang ang ginamit ninyo at kayo ang makita. It's between you, Panginoon, at dito sa mga sisidlan. Ako bilang isang lingkod nyo, Panginoon, mananagot din ako bilang isang ministro ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. A vessel unto honor. Sisidlan na kapuri-puri sa Panginoon. Kahit na maraming suliranin, problema sa buhay, kahit sa loob ng tahanan, ay hindi mo ibababa ang bandera ng Panginoon. Patuloy mo itong itataas, alang-alang sa ating Panginoon Jesus. Dapat ang buhay natin ay nagagamit na sa kanyang kapurihan. Hindi na para tayo, para sa atin, kundi para na sa Panginoon. Kamustahin mo yung sarili mo. Kamusta ako bilang isang sisidlan ng Panginoon? Ano na ba ang mga nailagay ko sa aking buhay? Kabanalan ba? O puro karumihan na? Kaya paglabas natin ng church, mga kapatid, okay na yun, nalinis tayo. Paglabas natin ng church, mga kapatid, andyan na naman kung ano ang ilalagay ng diablo sa sisidlan na ito. Sana nga, patuloy pa rin natin nagagawa ang Bible reading, ang prayer time natin, nag-evangelize pa rin tayo, nag-invite pa rin tayo, para huwag magkaroon ng puwang ang diablo. Kaya marami sa mga mananampalataya, babalik sa church, sugatan na sugatan. Nakakapit na ang kasalanan sa kanila. Ang hirap na alisin, mga kapatid. Tayo bilang mga magulang, ayaw natin na ang mga anak natin ay mapariwara. And who will be blamed pagdating dyan? Mga kapatid, tayo rin bilang mga magulang. Bakit nagkaganon ang anak natin? Bakit na pumasok ang anak natin sa ganun? Ngayon, mga kapatid, nasa sa atin yun eh. Ako, kung sisisihin bilang tatay, bilang pastor. Pero nawa, mga kapatid, sa liwanag ng salita ng Diyos, napakaalahanan tayo. Na-warningan tayo. You can come, sabi mo, Panginoon, patuloy niyong gamitin ang buhay ko bilang isang sisidlan para sa iyong kapurihan. Pero ang gagawin ng Diyos, lilinisin eh. If a man therefore purge himself. Kaya pag nalinis tayo, mga kapatid, magiging magaan. Aliwalas yung ating pananaw sa buhay. Gaganda ang prinsipyo natin sa buhay. Whether I complete my outline, mga kapatid, kung hindi naman talaga may isa sa buhay, baliwala din. Enough na para sabihin natin, Panginoon, sapat na kayo sa buhay ko. Kaya lagyan natin ng maraming awit ang ating mga puso. Diligin natin ng maraming panalangin. Huwag natin kalimutan ang pagtitipon natin tuwing araw ng linggo. Patuloy tayong sumuporta sa mga gawain. Mga kapatid, ikaw yan at ang Panginoon. Sige lang po. Manalangin lang po tayo.
Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami narito sa inyong harapan bilang isang mga Kristiyano at mananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na kami maging effective pa rin bilang mga mananampalataya. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin. Yung mga hindi kami nagagawa, may fail kami, Panginoon. Minsan sumusuway kami. Pero dakilang Diyos, pahabagan niyo kami, Panginoon, bilang inyong mga anak. Minsan pang gamitin niyo ang buhay namin para po sa kalawalhatian ng inyong pangalan. Makapag-akay pa kami ng mga kaluluwa para po sa inyo. Panginoon, sa paglapit po ng inyong mga anak, narito ang bawat isa na nagpapagamit, hindi sa sisidlang ikasisira, kundi sisidlang ikapupuri para sa inyo. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa inyong gawain. Masumpungan niyo kami ng tatapat. Panginoon, kahabagan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa paglapit po ng inyong mga anak. Ito po'y aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At amen. Alright. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong pagkatapos. Ang ating pong giving ay nasa pinakagitna po ng ating program. Hindi po porkit na-late kayo at kayo po ay membro, okay, nakaiwas na ako sa pagbibigay. Hindi po. Magbigay pa rin po kayo dahil talagang ang taong nagmamahal sa Panginoon, hindi puro lang salita. Meron po itong gesture na ginagawa natin. Alright? So this time ay may announcement pa tayo, may practices pa muna. Okay, wala muna tayo. Pagkatapos po natin ay mga kapatid, mag-ingat lang po tayo, ha? Ang ating pong bansa ay talaga ang bansang ang Pilipinas po ay, kung kayo po ay nag-aaral ng tawag yan, ano bang subject yan? Sa science, geography, yung caldera na tinatawag, okay? Yung Aponica caldera, yung pinakamalaking bulkan na matatagpuan sa Pacific, mga kapatid. Pag yan ay gumalaw, nako, delikado po tayo. Isang eruption lang na gagawin niya. Yung pinakamalaking bulkan na nasa ilalim po ng dagat. Tayo po ang pinakamalapit. Okay? Pag yan ay nangyari, mga kapatid, ubus tayo lahat. Kahit nandito kami sa silangan. Ewan ko, Picture Lester, kung nababasa mo yan. Pinag-aralan ko, meron pala tayo yan. Ang bansang Pilipinas pa man din ay napakaraming volcano. Yung iba dyan natutulog lang. Okay? Katulad nung nandun sa tayo ngayon, na kung saan sila Ma'am Joyce at mamaya pupunta kayo. Pagdating yun, puputok yun. Ano? Pero yan, mga kapatid, pumuputok na ng nitong mga nagdaang araw, pumuputok na, nag-ano na siya. Pero hindi kinansel, ha? Hindi kinansel. Ibig sabihin, nagiging tourist spot na yung Tagaytay ngayon. Punta ka daw, silipin natin. Talagang may buga na siyang gano'n, may buga na. Now, mga kapatid, kapag iyan, bilhin nyo yung earthquake, ha? Magkakapartner yan, lindol at saka earthquake. Pag umulan ng malakas, mga kapatid, mababago yung structure ng lupa natin sa inahin. Gagalaw yun. Ano yan, mga kapatid, domino effect yan. Kapag gumalaw yan, mga kapatid, sunod-sunod na . Okay? So mag-ingat lang po tayo, maging aware lang po tayo. Hindi naman para tayo mananakot, kundi talaga naman nakahula na po yan. At anytime, pwede mangyari. At yung tanging earthquake na lamang ang talagang walang instrument na pwedeng ma-detect kung kailan ito bibigay. Yung tornado, na-detect. Yung pagpasok ng init, na-detect. Kung kailan uulan, na-detect yan. Okay? Mga kapatid, ang bukod tanging na lang na walang instrument para ma-detect yung earthquake. Hindi talaga binigay ng Panginoon. Para ang tao maging handa. Para tayo talagang umasa sa Panginoon. Alright? So,
Magdi-dismiss na po tayo. Ipag-pray lang po ninyo ang ating mga gawain. Ang ating prayer meeting po ay tuloy-tuloy. Ang daming wala, mga kapatid, ang daming wala. Talagang, ano kaya nangyari? Ang ilang university po sa Kamaynilaan ay nag-cancel na rin po. Bumalik sila sa online. Sapagkat rampant po ang biglang taas ng lagnat, ubo, sipon. Dahil sa pagpasok po ng bagong klima. Ang ilang university bell po sa Kamaynilaan nag-cancel na rin po. Ewan ko sa dito, meron pa rin ba? Puro ano kayo? Tuloy pa rin ang klase. Kami po wala. Ha? Kami po wala sa Monday kasi mag-disinfect po. Oo, maraming ganyan talaga maghahanap. Okay? And then, congratulations kay Ate Alaisa. Okay, bakit daw? Alaisa, bro, nanalo ka, di ba? Ano ba yun? Oo, para ayaw na i-recognize Sinabi niya kay Ma'am Joyce Tapos anong mangyayari pagkatapos mo manalo? Magre-represent ka sa school. Makakalaban mo ang iba't ibang school, ganun ba yan? Talaga na, ano bang sinalihan mo na? Speech. Sample. Bigyan mo kami ng sample. Hindi, sample lang, sample. Hindi, tama. Sinabi na, isang line lang. Isang line lang. Bilis. Ay, nako, si Ma'am Joyce ang ano mo. Nako, si Ma'am Joyce Oo, bigyan mo lang kami ng, ilang paragraph yan? Ilang paragraph? sa blessing ito, pag sinabing perform, tatayo yung estudyante, perform ka agad. Wala siyang pakialam kahit ang ginagawa. Basta sisigaw yan. Oh, go! Sige. Ayaw mo talaga? Oh, sige, natin pilitin. And then, si brother siya naman, ay kasama ito sa competition ng kanilang sa school. O, hindi lang. Ano ba itong mga anak natin? Ha? Bakit nagpabili ka ng calculator sa akin? Oh. Anong book sasalihan mo? Math. Okay. O, sample math. Alright. O, sige po. At again, naku, bakit ganun yung mga estudyante natin? Parang nagkawala-wala lahat. Naku, pagka ganun. Kailangan, pagka nagbigay ako ng award, kailangan pati sa church, faithful pa din kayo. Ha? Iyan niyo yung mga anak natin, yung mga bata natin, ay hindi pagka-awarding lang, hindi ko lang makikita kayo. Ha? Okay, kasi sayang encouragement yun. Hindi lang sa bahay, kundi encouragement mula kay pastor at sa church po natin. Alright, so tumayo na po tayong lahat at tayo magpapasalamat na sa Panginoon. Again, welcome back ulit kay Mami Carmelita. Sila po ay may bagong ampon. Baka meron pong gusto kumuha sa inyo muna. Para mabawasan si Tatay Wilson. Pampo na lang din kami. Pampo na rin kayo. Mabubuhay kayo sa Ariota. Ayan, talaga naman. Mga tahanan namin. Kaya ako talaga kumuha ko ng lisensya ko para ulang maayos talaga bahay. Bahay talaga. Tahanan talaga. Pagka hindi naayos yan, mga kapatid, magulo ang bahay natin. Magulo. Alright, so may nakalimutan pa ba ako? Matijan, may nakalimutan pa ba ako? Wala na. Ganun din sa hindi ko rin alam. Okay, Mami Shari, welcome po. At nakasama na natin siya pagkatapos ng na opera yung kanyang pinakabagal, yung Wisdom 2. Pinakamahirap yan sa lahat. Wisdom 2. Okay, meron pa tayo nakalimutan dito. Alright. Manalangin lang tayo pagkatapos ko mag-pray, and then ang ating pong closing song, yung ating pong sevenfold. Let's pray. Mapagpalang Diyos na mabiyaya sa lahat, kami pinagpapasalamat sa natapos po na gawain. Alam ko po nalulugot kayo, Panginoon, sapagkat nasumpungan nyo ang inyong iglesia, na nandito po ang inyong mga anak na naglilingkod at patuloy na nagtatapat sa gawain. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang iyong biyaya, pagpapala, maging ang kagalingan sa bawat isa. Bless niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Sevenfold amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace.
Patuloy din tayo. Alam ko hindi matapos eh. Yung mga may birthday, pending tayo. I think mga last week na tayo ng October maganda. Tapusin lang natin ito, marami activity. Again, maraming salamat and God bless you.